Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3196203. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sino si Alvin? Paano niya napalitan si Stuart at nasa ika-65 pwesto sa scoreboard? Nagulat ang mga nagmasid sa scoreboard ng Upper Realm sa Southern Heaven Ancient Realm nang matuklasan ang biglaang paglitaw ng isang hindi pamilyar na pangalan. Nakapasok agad ang taong ito sa top 70 pagkalabas niya sa scoreboard. Bukod pa rito, batay sa mga puntos na naipon niya, tila nasa 30 puntos lang ang nakuha niya bago siya nakakuha ng 223 puntos matapos niyang talunin si Stuart. Si Stuart ay nasa ika-69 na pwesto sa scoreboard, pero ang taong ito ay nasa ika-65 pwesto matapos niyang talunin si Stuart. Hindi inaasahan na matanggal si Stuart. Hindi pwedeng maging isang walang kwentang tao ang taong ito, pero ngayon ko lang siya narinig tungkol sa akin. Alvin. Parang pamilyar ang pangalang ito. Sinabi mo ba si Alvin? Naaalala ko na may isang sikat na prodigy mula sa Profound Nether Mansion na walang talo sa Middle Realm 30 taon na ang nakalilipas. Sa tingin mo ba iisa lang sila? Imposible. Masyadong malaki ang agwat sa kanilang lakas. Sa tingin mo ba ay kayang talunin ng isang 10 Direction Celestial Duke ang isang tulad ni Stuart gayong 30 taon pa lang ang nakalipas? Isang kalokohan. Si Stuart ay isang veterano sa itaas na kaharian. Bagamat hindi pa niya nauunawaan ang anumang lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa unang yugto, nauunawaan na niya ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa pinakasimpleng yugto. Kasama ang kanyang Royal Grade Celestial Weapon, dapat niyang talunin ang mga ordinaryong 10 Direction Celestial Kings hanggat hindi pa nila nauunawaan ang anumang lalim hanggang sa unang yugto. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa lahat ng ligtas na zona sa itaas na bahagi ng Southern Heaven Ancient Realm dahil sa bagong pangalan na biglang tumaas sa ika-65 na pwesto sa scoreboard. Natural lang, may iba pang miyembro mula sa Profound Nether Mansion na nakapasok din sa Upper Realm. Nabigla sila nang makita nila ang pangalan ni Alvin sa scoreboard ng Upper Realm. Gayunpaman, hindi nila inakalang ang bagong dating sa scoreboard ay ang taong si Alvin mula sa kanilang mansyon. Hindi mahalaga kung si Alvin ay sapat na makapangyarihan upang maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion o kung gaano siya kagaling. Hindi nila inakalang posible para sa isang 10 Direction Celestial Duke na umunlad ng ganito kalaki pagkatapos lamang ng 30 taon. Samantala, si Zohan, isang 10 direksyon na Celestial King mula sa Phantom Fox Clan, ay papunta kina Alvin at Tanya. Si Alvin ay nasa ika-65 pwesto sa scoreboard. Natuklasan ni Zohan ang ranggo ni Alvin nang tiningnan niya ang scoreboard gamit ang kanyang Identity Jade Token dahil sa kuryosidad. Maya-maya, bumulong siya sa sarili, hindi ko inaasahan na ang babaeng pinaghihinalaan nating Thousand Phantoms Ice Fox ay magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Kaya niya palang patayin si Stuart. Base sa mga salita ni Zohan, malinaw na hindi niya inakala na natanggal ni Alvin si Startian. Ipinapalagay niya na natanggal na ni Tanya si Stuart at ibinigay ang puntos kay Alvin. Narating niya ang konklusyong ito dahil nakilala niya si Alvin sa Profound Nether Mansion 30 taon na ang nakalilipas noong si Alvin ay kakagaling lang sa pagiging one basic Celestial King. Maituturing na isang kamangha-manghang gawa kung si Alvin ay magiging isang two-form Celestial King sa loob ng 30 taon. Kahit noon, imposibleng matanggal ni Alvin si Stuart gamit ang ganoong lakas. Bukod pa rito, ilang libong taon na ang nakalilipas, bago pa man niya lubos na naunawaan ang kanyang lalim sa unang yugto, nakalaban lamang niya si Stuart hanggang sa isang tabla. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Zohan habang iniisip niya, pinatay ng babaeng iyon si Wang Chen, isang pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao Sect, nang hindi na kailangang gumamit ng Celestial Weapon. Kaya pa niyang patayin si Stuart. Natatakot ako na baka hindi ko siya matalo. Nang isaalang-alang ni Zohan ang lakas ni Tanya, isinaalang-alang niya ang Royal Grade Celestial Weapon ni Tanya. Naisip niya na imposible para sa kanya na hindi magkaroon ng Royal Grade Celestial Weapon. Dahil nasa Profound Nether Mansion si Alvin, hindi naging mahirap para kay Alvin na makakuha ng Royal Grade Celestial Weapon para kay Tanya.
Sa anumang kaso, kailangan ko pa ring suriin ang kanyang lakas at subukan ang kanyang mga kakayahan kahit na hindi ako ang katapat niya. Ang mas malala pa ay ang pinakamalala, dinudurog ko na lang ang aking identity jade token para makatakas sa kritikal na sandali. Mas nakaramdam ng ginhawa si Zohan matapos itong isipin at bumaantong hininga ng maluwag. Dati, kung may nagsabi sa kanya na ang isang sex combo Celestial King ay kayang talunin siya, hindi niya ito paniniwalaan. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala dito. Samantala, sina Alvin at Tanya, na walang kaalam-alam na may miyembro ng Phantom Fox Clan na mabilis na papalapit sa kanila, ay naglakbay ng diretso. Dahil hindi pa siya pamilyar sa itaas na kaharian, naisip niyang mas mabuting manatili sa isang direksyon. Pagkatapos ng laban ni Alvin kay Stuart, hinayaan niya si Tanya na labanan ang lahat ng kalaban na kanilang nakasalamuha. Dahil dito, lalo siyang sumikat habang unti-unti at patuloy na tumataas ang kanyang ranggo sa scoreboard. Habang hinihintay ni Alvin na sumama muli si Tanya matapos niyang mapatay ang isa pang kalaban, bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila may napansin siya. Gayon din, lumingon si Tanya at tumingin sa malayo na parang may naramdaman din siya. Maya-maya pa, isang matandang lalaking nakaabong damit ang lumitaw sa harap ng dalawa. Tumingin siya kay Alvin at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, Imperial Tutor Darfield, nagkita tayong muli. Bago pa makasagot si Alvin, ang matandang lalaking nakaabong damit ay nagpatuloy ng nakangiti sa pagsabi, Imperial Tutor Darfield, 30 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Natatandaan mo pa ba ako? Ikaw ang lalaking sumama kay branch leader Zhang mula sa Phantom Fox Clan noong bumisita siya sa Profound Nether Mansion 30 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Alvin na ang taong nasa harap niya ay isa sa dalawang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Dwayne 30 taon na ang nakalilipas. Hindi niya inaasahan na makakatagpo niya ang taong ito sa itaas na kaharian. Dahil naroon ang pinuno ng sangay kanina, hindi angkop para sa akin na magsalita. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili sa iyo ngayon, Imperial Tutor Darfield. Ako si Zohan, isang elder ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, sabi ng matandang lalaki na nakaabong damit. Zohan. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang pangalan ni Zohan. Dahil kakatingin lang niya sa scoreboard 15 minuto ang nakalipas, madali niyang naalala na si Zohan ay nasa ika-52 pwesto sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Di nagtagal, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin, at nagsimulang pumatay nang makita niyang sinusuri ni Zohan si Tanya. Bagamat hindi matukoy ni Zohan kung si Tanya nga ba ay isang Thousand Phantoms Ice Fox, kainahinala pa rin siya tulad ng dalawang lalaking sumunod kay Tanya noon. Mabuti na lang at naging Celestial King na si Tanya. Dahil sa kanyang cultivation base, kahit na naghihinala si Zohan, imposibleng malaman niya kung isa ba itong Thousand Phantoms Ice Fox. Tutal, lahat sila ay Celestial King. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lakas, hindi nila makita ang kanyang pagkakilanlan. Hindi makikita sa ekspresyon ni Zohan ang kanyang iniisip. Magiliw niyang tinanong, girl, ikaw siguro ang pumatay kay Wang Chen, ang pangunahing disipulo mula sa Wind Thunder Dao Sect, at pumatay kay Stuart, hindi ba? Gayunpaman, hindi pinansin ni Tanya si Zohan. Sinabi sa kanya ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na ang matandang lalaki ay miyembro ng Phantom Fox Clan at isang banta sa kanya. Tila hindi nabahala si Zohan na hindi siya pinansin ni Tanya. Patuloy niyang sinabi, nasa ika-52 pwesto ako ngayon sa scoreboard, bakit hindi tayo maglaban? Kung matatalo mo ako at makukuha mo ang mga puntos ko, makakapasok ka sa top 50. Dahil hindi makumpirma ni Zohan kung si Tanya nga ba ang Thousand Phantoms Ice Fox, umaasa siyang mapipilit niya si Tanya na ibunyag ang tunay niyang anyo kapag naglaban sila. Kahit na hindi siya bumalik sa tunay niyang anyo, may posibilidad na aksidente niyang hayaang tumagas ang tunay niyang enerhiya sa isang labanan. Kung mangyari iyon, makukumpirma niya ng tuluyan kung si Tanya nga ba ang Thousand Phantoms Ice Fox at naisakatuparan ang kanyang misyon. Sulit ito kahit na matanggal siya at mapalayas mula sa itaas na kaharian. Kung makumpirma ko ang kanyang pagkakakilanlan, may kumpiyansang maipapaalam ng pinuno ng sangay sa pinuno ng angkan ang tungkol sa bagay na ito at hihingi ng dagdag na tauhan upang hulihin siya mula sa Profound Nether Mansion. Naisip ni Zohan sa sarili.
Hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa nang maisip ang mga gantimpalang matatanggap ng kanilang sangay. Bagamat alam niyang ang pinakamalaking bahagi ng gantimpala ay mapupunta sa pinuno ng sangay, kuntento pa rin siya sa pagkuha ng mga tira-tirang kagamitan. Samantala, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Tanya, dahil hinamon ka niya, dapat mong tanggapin ito." Gayunpaman, tandaan na huwag gumamit ng anumang mga pamamaraan na magtataksil sa iyong pagkakakilanlan bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox. Bukod sa mga pamamaraan na eksklusibo sa isang Thousand Phantoms Ice Fox, huwag ding gumamit ng anumang mga pamamaraan mula sa Phantom Fox Clan. Gamitin lamang ang batas ng kalawakan upang harapin siya. Kung hindi pa iyon sapat, gamitin ang iyong celestial weapon. Hindi sigurado si Alvin sa lawak ng lakas ni Zohan. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang ranggo ni Zohan, malinaw na mas malakas si Zohan kaysa kay Stuart. Malamang na naunawaan na ni Zohan ang ilang lalim sa simula pa lamang. Patuloy na ipinaalala ni Alvin kay Tanya. Kahit na mapansin mong mas mahina siya kaysa sa iyo, huwag kang magmadaling ipakita ang iyong lakas. Mas makabubuti kung bibigyan mo siya ng ilusyon na pareho kayong may lakas sa loob ng isang takdang panahon. Bagamat hindi alam ni Tanya ang dahilan sa likod ng mga tagubili ni Alvin, natural lang na hindi siya nag-atubiling sumunod dito. Alam niyang may mabuting dahilan ito kung bakit niya sinabihan siyang gawin ang mga bagay na ito. Swoosh! 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 Pagkatapos magsalita ni Alvin, ang celestial origin energy ni Tanya na naboost gamit ang space elemental profundity ay biglang lumabas sa kanyang katawan habang humahakbang siya paarap. Sa isang kisap mata, lumitaw siya mga 100 metro ang layo mula kay Zohan. Malamig niya itong tiningnan at sinabing, "Dahil hinamon mo ako, maghanda kang iwanan ang iyong mga puntos." Simple lang ang sagot ni Zohan. "Kung gusto mo ng puntos ko, kailangan mo akong talunin." Gumalaw agad si Zohan pagkatapos niyang magsalita. May mga apoy na lumabas mula sa kanyang katawan, hindi katulad ni Stuart na dating nakalaban ni Alvin. Malinaw na pareho nilang nauunawaan ang batas ng apoy. Ang pagkakaiba ay mas malakas si Zohan kaysa kay Stuart. Pagkatapos ng 12 paghinga, naunawaan na ba niya ang burning profundity sa unang yugto? Hindi naging mahirap para kay Alvin na makita na naunawaan na ni Zohan ang burning profundity ng batas ng apoy sa unang yugto. Samantala, si Zohan ay lalong lumakas ng lumakas habang lumilipas ang panahon. Tila ba halos na ilabas na niya ang lahat ng kanyang lakas. 3,197. Pagkatapos ng 12 paghinga, natuklasan ni Zohan na ang babaeng nakaputi ay tila walang balak na gumamit ng celestial weapon kahit na lumaban ito ng buong lakas. Bukod dito, hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan na magtatakwil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox o mga pamamaraan mula sa Phantom Fox Clan. Pinaikit ni Zohan ang kanyang mga mata habang iniisip ang sarili, "Wala akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang mga teknik ng Phantom Fox Clan ngayon. Kung siya ang Thousand Phantoms Ice Fox, hindi gagana sa kanya ang aking ilusyonaryong teknik. Gamit ito, matutukoy ko kung siya nga ba ang Thousand Phantoms Ice Fox. Kapag nakuha ko na ang sagot, agad akong aalis sa itaas na kaharian at magre-report sa pinuno ng sangay." Sa loob lamang ng ilang sandali, lumitaw ang anino ng isang napakalaking puting Zoro sa likuran ni Zohan. Lumitaw ang anino ng kanyang tunay na anyo habang naghahanda siyang gamitin ang ilusyonaryong pamamaraan ng Phantom Fox Clan. Bigla na lang, isang nagyayelong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. "Mukhang nakalimutan mo na ako." Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Zohan. Alam niyang kay Alvin ang boses, ngunit hindi niya alam kung kailan lumitaw si Alvin sa likuran niya. Nang malapit na siyang humarap kay Alvin, nakakita siya ng 3 luha sa paligid niya. Pinanood niya ang 3 kulay abong sinag ng espada na nababalutan ng mga gininto ang apoy na sumisilip mula sa mga luha sa espasyo patungo sa kanya. Kasabay nito, matapos gamitin ni Alvin ang cross-dimensional profundity, mabilis din niyang ginamit ang distortion profundity. Ang kombinasyon ng dalawang profundity mula sa batas ng kalawakan ay napakalakas kaya madali nitong nalagpasan ang depensibong harang na dali-daling itinayo ni Zohan. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, natuklasan ni Zohan na ang babaeng nakaputi ay kumukuha ng isang pares ng singsing bago niya ito pinagpatong-patong at inihagi sa kanya. Nanlamig si Zohan nang maramdaman niya ang kakilakilabot na aura mula sa pares ng singsing.
Hindi. Dahil sa mga pag-atake mula sa magkabilang panig, hindi man lang nagkaroon ng oras si Zohan para durugan ang kanyang Identity Jade Token o gumamit ng Celestial Talisman para makatakas. Kasabay nito, napatay siya ng cross-dimensional /profundity ni Alvin at ng Yin Yang 9 Water Chestnut Ring ni Tanya. Ang Yin Yang 9 Water Chestnut Ring ay kombinasyon ng dalawang Royal Grade Celestial Weapons, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring at ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay halos maihahambing sa isang Emperor Grade Celestial Weapon. Swoosh! Pagkakamatay ni Zohan, mabilis na nag-teleport si Alvin para mapunta kay Tanya ang mga puntos ni Zohan. Tulad nga ng sinabi ni Zohan. Matapos makuha ni Tanya ang kanyang mga puntos, nasa ika-47 pwesto siya sa scoreboard na may halos 500 puntos. Nakaipon talaga ng maraming puntos si Zohan, buntong hininga ni Alvin habang tinitingnan ang scoreboard gamit ang kanyang Identity Jade Token. Dahil agaran ng mga pagbabago sa ranggo, agad na natuklasan ng mga nakabantay sa scoreboard na natalo ng Tanya si Zohan at nakapasok sa top 50. Sus Mariosep. Tinalo ng babaeng yun si Zohan. Hindi lang niya natanggal si Wang Chen, ang pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao Sect, kundi natanggal din niya si Wang Chen. Paano siya naging ganito kalakas? May bali-balitang wala pa raw siya 10 taong gulang. Hindi talaga kayang talunin ni Wang Chen si Zohan. Hindi ko inaasahan na kaya niya palang talunin si Zohan. Maraming tao sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ang nagulat nang malaman nilang napatay ni Tanya si Zohan. Samantala, dali-daling inilabas ng anak ni Zohan ang kanyang spatial ring nang malaman niyang napatay na ni Tanya ang kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita niyang nabasag na ang soul pearl ng kanyang ama na nakatago sa kanyang spatial ring. Ama! Sigaw niya sa kawalan ng pag-asa nang matuklasan niyang pinatay ni Tanya ang kanyang ama. Di nagtagal, nakatanggap din ng balita si Zohan, ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, tungkol sa pagkamatay ni Zohan. Isang simpleng 6-combo Celestial King lang ang pumatay kay Elder Zohan. Tila itinago ng babaeng iyon ang kanyang lakas ng poxy niya si Wang Chen. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Dwayne. Si Zohan, ang kanyang kanang kamay, ay pinatay ng babaeng pinaghihinalaan nilang Thousand Phantoms Ice Fox. Sina Elder Zohan at Elder Hilary ang pinakamalakas na miyembro mula sa Phantom Fox Clan sa itaas na kaharian. Dahil kaya niyang patayin si Elder Zohan, natatakot akong hindi rin siya kapantay ni Elder Hilary. Lumalim ang kunot noo ni Dwayne habang patuloy siyang bumubulong sa sarili. Mas mahirap pala ang bagay na ito kaysa sa inaasahan niya. Isusumbong ko ang bagay na ito sa pangunahing angkan at hihilingin sa kanila na ipadala ang kanilang makapangyarihang 10 Directions Celestial Kings upang asikasuhin ang bagay na ito. Ang 10 Directions Celestial King sa pangunahing angkan ay mas malakas kaysa sa 10 Directions Celestial King sa Southern Heaven Territory. Kahit ang pagmamataas ng 10,000 Battle 7 Sect ay hindi kayang tapatan ang 10 Directions Celestial Kings mula sa pangunahing angkan. Matapos makapagdesisyon si Dwayne, tumayo siya at inilabas ang isang Celestial Talisman na kumikinang sa gininto ang liwanag. Dali-dali siyang nagpadala ng mensahe gamit ang Celestial Talisman. Ang Celestial Talisman na ginamit ni Dwayne ay hindi isang ordinaryong Celestial Talisman. Ang saklaw nito ay hindi limitado sa Southern Heaven Territory. Kaya nitong maglakbay sa Riot Star Sea sa pagitan ng Devata Realms at ng kanilang mga teritoryo. Ang 7 Upper Province, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay binubuo ng 7 teritoryo. Hawak nito ang kapangyarihan sa mga ordinaryong teritoryo tulad ng Southern Heaven Territory. Ang mga ordinaryong teritoryo ay pinamumunuan ng mga tinaguriang Celestial Lord, ngunit ang 7 teritoryo sa 7 Upper Province ay pinamumunuan ng mga tinaguriang Celestial Emperor. Ang mga tinaguriang Celestial Emperor na ito ay malawak na kilala sa Spirit Overarching Heaven. Maraming ordinaryong teritoryo tulad ng Southern Heaven Territory sa Spirit Overarching Heaven, ngunit mayroon lamang 7 teritoryo na katulad ng 7 Upper Province. Ang Phantom Fox Clan ay isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang puwersa sa Heaven Territory, na bahagi ng 7 Upper Province. Bagamat walang mga titulong Celestial Emperor sa clan, ang clan ay mayroong maraming ordinaryong Celestial Emperor. Kinokontrol din nila ang maraming King Grade Celestial Crystal Veins.
Ang katayuan ng clan sa Heaven Territory ay maihahambing sa katayuan ng 10 major clans at top 5 sects sa Southern Heaven Territory. Sa Phantom Fox Clan sa Heaven Territory ng 7 Upper Province. Sa sandaling ito, isang mataas na opisyal mula sa Dagger Clan sa Phantom Fox Clan ang sa wakas ay nakatanggap ng mensahe ni Dwayne. Kumunat ang noo niya habang bumubulong sa sarili, baka nasa Southern Heaven Territory ang Thousand Phantoms Ice Fox. Anong ginagawa ni Dwayne? Ano pa ang saysay ng pagpapalam niya sa akin tungkol sa bagay na ito kung hindi siya sigurado? Matapos makinig sa natitirang kalahati ng mensahe, bumulong siya sa sarili sa gulat, isa sa mga elder sa ating sangay ang napatay sa itaas na kaharian kahit na siya ay isang 10 Direction Celestial King na nakaunawa ng siyam na lalim mula sa batas ng apoy. Bukod dito, naunawaan din niya ang burning profundity hanggang sa unang yugto. Paano nagawang patayin ng isang babaeng isa lamang sa 6 combo Celestial King ang isang 10 Direction Celestial King? Bukod dito, wala pa siyang 100 taong gulang. Hindi nakakapagtaka na pinaghihinalaan ni Dwayne na siya ang Thousand Phantoms Ice Fox. Pagkatapos noon, nagmadaling lumabas ang mataas na opisyal upang hanapin ang dakilang elder ng Dagger Clan sa Phantom Fox Clan upang ipaalam sa kanya ang bagay na ito. Matapos makinig sa mensahe ni Dwayne, naramdaman ng elder na natural lamang na maghinala si Dwayne. Kahit ang dating Thousand Phantoms Ice Fox ay hindi kasing daig niya. Sa loob lamang ng 30 taon, siya ay naging isang 6 combo Celestial King mula sa isang 10 Direction Celestial Duke. Bukod dito, naunawaan pa niya ang isang pambihirang batas. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy ang elder sa pagsasabing, ang babaeng iyon ay talagang kainahinala. Ipapadala ko si Jinyin sa itaas na kaharian upang subukan ang babaeng iyon. Kapag nakumpirma na natin na siya ang Thousand Phantoms Ice Fox, magpapadala ako ng isang may titulong Celestial Lord upang ibalik siya. Labis na nagulat ang mataas na opisyal na nagpa siya ang dakilang elder ng Dagger Clan sa Phantom Fox Clan na ipadala si Jinyin sa Southern Heaven Territory. Si Jinyin ay isa sa 3 pinakamalakas na 10 Direction Celestial King sa Dagger Clan. Naunawaan niya ang 4 na lalim mula sa batas ng metal hanggang sa unang yugto. Bukod doon, siya rin ay direktang inapo ng Dagger Clan ng Phantom Fox, kaya naman, ang kanyang mga ilusyonaryong pamamaraan ay mas nakahihigit kumpara sa mga nasa Branch Clan. Ang kanyang likas na talento at mga espesyal na pamamaraan ay exclusive lamang sa mga purong Phantom Fox. Ang isang taong tulad niya ay walang alinlangang walang talo sa mga nasa ibaba ng Celestial Lord Stage sa Southern Heaven Territory. Gusto ba ng elder na pumunta ako sa Southern Heaven Territory para subukan ang babaeng pinaghihinala ang Thousand Phantoms Ice Fox? Si Jinyin ay isang matangkad at malungkot na lalaki na nakasuot ng berdeng roba. Bahagyang kumunat ang kanyang noo nang matanggap niya ang utos mula sa Grand Elder ng Dagger Clan sa Phantom Fox Clan. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nagtungo na lamang sa transporting formation sa Phantom Fox Clan dahil hindi niya makatawid sa Riot Star Sea. Bukod pa rito, makakarating siya agad sa Southern Heaven Territory kung gagamit siya ng transporting formation. Pagkatapos niyang makapasok sa transporting formation, kumislap ang kanyang mga mata na may hangering pumatay habang bumulong ng malalim, sana ang babaeng iyon ay ang Thousand Phantoms Ice Fox. Kung hindi, hindi ko siya palalayain dahil sa pag-aaksaya ng oras ko. 3,178. Sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Malugod na tinatanggap ng pinuno ng sangay na si Dwayne ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory ang sugo ng pangunahing angkan, magalang na bati ni na Dwayne at ng mga elder mula sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory kay Jinyin, ang sugo mula sa Phantom Fox Clan sa 7 Upper Province. Bagamat si Jinyin ay isa lamang 10 Direction Celestial King, bilang direktang inapo ng Dagger Clan sa Phantom Fox Clan, ang kanyang lahi ay mas dalisay kaysa kay Dwayne at sa iba pa mula sa mga Branch Clan. Sa makatuwid, si Jinyin ay medyo mayabang at tumugon lamang ng walang kabuluhan kay Dwayne kahit na si Dwayne ay isang Celestial Lord. Sumunod po kayo sa akin, Panginoong Sugo. Personal na pinangunahan ni Dwayne si Jinyin papunta sa pangunahing bulwagan. Sa mga matatanda, tanging si Hilary lamang ang sumunod kina Jinyin at Dwayne papasok sa pangunahing bulwagan. Habang papalayo ang tatlo, isa sa mga elder ang nagsabi, halatang hindi nasisiyahan, ang binata na iyon ay ang sugo mula sa pangunahing angkan. Isa lamang siyang simpleng hari ng 10 direksyon sa langit.
Paano siya naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ng pinuno ng sangay? Dahil sa isang nakapagliligtas buhay na biyaya, ang matandang ito ay mas tapat kay Dwayne kumpara sa pangunahing angkan. Natural lamang na hindi siya natuwa na ang isang nakababata mula sa pangunahing angkan ay hindi gumalang kay Dwayne kahit na tila hindi naman ito ikinagalit ni Dwayne. Pinatahimik ng isa pang elder ang hindi nasisiyahan na elder. Palihim niyang tiningnan ang tatlo bago sinabi, hinaan mo ang boses mo. Siya ang sugo mula sa pangunahing angkan. Kahit ang pinuno ng sangay ay wala ring magagawa kung papatayin ka niya. Iniisip ko kung kaya niya bang harapin ang babaeng pinaghihinala ang Thousand Phantoms Ice Fox. Dahil ang pangunahing angkan ang nagpadala sa kanya rito, siguradong may kakayahan siya. Magiging biro lang kung hindi niya kayang harapin ang babaeng iyon. Sa oras na iyon, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng pangunahing angkan. Malayong mangyari iyon. Nag-uusap pa rin ang grupo ng mga elder mula sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory nang dumating si Jinyin at ang iba pa sa pangunahing bulwagan. Panginoong Sugo, paano kita dapat kausapin? Nakangiting tanong ni Dwayne kay Jinyin. Hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan ko, walang pakialam na sagot ni Jinyin habang ibinubukan niya ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo. Natigilan si Dwayne nang marinig ang mga salita ni Jinyin. Sa kabaligtaran, galit na sinabi ni Hilary, paano ka nang ahas na kumilos ng walang pakundangan sa pinuno ng sangay? Walang hiya. Sumulyap si Jinyin kay Hilary habang ang mga mata nito ay kumikislap ng may malamig na liwanag. Paano nang ahas ang isang hamak na miyembro ng isang sangay ng angkan na tulad mo na itaas ang iyong boses sa isang direktang inapo mula sa pangunahing angkan? Isang direktang inapo mula sa pangunahing angkan. Nanlaki ang mga mata ni Dwayne. Alam niyang magpapadala ang pangunahing angkan ng isang makapangyarihang hari ng 10 direksyon sa langit, ngunit hindi niya inaasahan na magpapadala ang pangunahing angkan ng isang direktang inapo. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dwayne. Dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay upang pigilan si Jinyin sa pag-atake kay Hilary. Panginoong Sugo, maawa po kayo. Mabilis na ikinuyom ni Dwayne ang kanyang mga kamao at yumuko kay Jinyin. Ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis sa sandaling ito. Isang direktang inapo mula sa pangunahing angkan. Lubhang nagbago rin ang ekspresyon ni Hilary sa revelasyon na ito. Natural lamang, alam niyang ang mga direktang inapo mula sa pangunahing angkan ang kumakatawan sa prestihiyo at pinakadalisay na lahi ng mga Phantom Fox. Pangalawa lamang sila sa Thousand Phantoms Ice Fox. Pinipigilan mo ba ako? Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginawa mo? Tanong ni Jinyin habang malamig na nakatitig kay Dwayne. Panginoong Sugo, pinalaki ako ni Elder Hilary simula pa noong bata pa ako. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay ng walang ginagawa, sabi ni Dwayne sa nakakakalmang tono, maawa po kayo. Sige. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Dahil isa rin siyang hari ng 10 direksyon sa langit, hindi ko siya papatayin kung kaya niyang tiisin ang atake ko ng 2 beses. Malamig na kumislap ang mga mata ni Jinyin at isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha nang matuklasan niyang si Hilary ay isa ring hari ng 10 direksyon sa langit. 2 hininga. Nagulat si Dwayne. Hindi niya inaasahan na si Jinyin ay magiging ganito kaitigas at mayabang. Kahit ang mga miyembro ng 10,000 Battle 7 Sect na itinuturing na walang talo sa kanyang mga kasamahan ay hindi maglalakas loob na sabihing kaya niyang patayin si Hilary sa loob lamang ng 5 hininga. Marahil, naghahanap lang siya ng paraan para baliwalain ang bagay na ito habang pinapanatili ang kanyang pride. Naisip ni Dwayne sa sarili. Kahit na mas malakas si Jinyin kaysa sa pride ng 10,000 Battle 7 Sect, hindi niya inisip na posible para kay Jinyin na patayin si Hilary sa 2 hininga. 2 hininga. Ngumiti si Hilary. Katulad ni Dwayne, inakala niyang formalidad lamang ang ginagawa ni Jinyin kaya napagdesisyonan na niyang huwag itong patayin. Panginoong Sugo, pakiusap po. Sumenya si Hilary kay Jinyin bago niya inakay si Jinyin palabas ng pangunahing bulwagan. Pagkatapos, si Dwayne at ang 2 kalaban ay pumailang lang sa kalangitan. Nang makita ito, nalito ang mga miyembro ng sangay ng Phantom Fox Clan. Isang grupo ng mga matatanda ang nagtipon at pinagmasdan ang tanawin sa kalangitan. Hindi ba tiyan ang pinuno ng sangay?
Nandoon din si Elder Hilary. Makikipaglaban ba ang sugo mula sa pangunahing angkan kay Elder Hilary? Baka sinusubukan lang nila ang lakas nila. Samantala, tiningnan ni Jinyin si Hilary na may mga matang nagniningning sa paghamak habang walang pakialam na sinabi, bibigyan kita ng 15 minuto para maghanda, at bibigyan kita ng paalala bago ako umatake. Tulad ng sinabi ko kanina, kung makakayanan mo ang atake ko ng 2 hininga, hindi kita patatawarin. Kung hindi, mamamatay ka lang. Naging mabigat ang atmosfera pagkasabi ni Jinyin. Nagulat ang mga miyembro ng sangay ng Phantom Fox Clan nang marinig ang mga salitang ito. Anong nangyayari? Parang gusto niyang patayin si Elder Hilary. Sa tingin niya kaya niyang patayin si Elder Hilary sa 2 hininga. Hindi ba't isa siyang 10 Direction Celestial King? Kahit ang mga miyembro ng 10,000 Battle 7 Sect ay hindi maglalakas loob na magsalita ng ganoon, tama ba? Tama iyan. Naaalala ko na nilabanan ni Elder Hilary ang taong iyon mula sa 10,000 Battle 7 Sect dati. Nagawa ni Elder Hilary na tumagal ng 6 na paghinga bago siya natalo. Baka hindi siya ang sugo mula sa pangunahing angkan. Nagsimula ring magtipon ng isang grupo ng mga miyembro na nakarinig ng kaguluhan. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Naguluhan ang lahat ng mga nanood. Bakit tila gustong patayin ng sugo mula sa pangunahing angkan si Hilary? Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Dwayne, napagtanto nila na nasaktan ni Hilary si Jinyin na isang direktang inapo ng pangunahing angkan. 2 hininga. Mukhang walang balak patayin ng sugo si Elder Hilary. Sinasabi lang niya iyon para makaalis siya ng maayos sa sitwasyong ito. Tama. Imposibleng mapatay niya si Elder Hilary sa 2 hininga lang. Imposible iyon maliban na lang kung isa siyang Celestial Lord. Katulad ni Dwayne at Hilary, karamihan sa mga nanood ay naniniwalang imposibleng mapatay ni Jinyin si Hilary sa loob ng 2 hininga. Pagkatapos ng 15 minuto, ipinahiwatig ni Jinyin na aatake na siya. Hindi man lang nakagalaw si Hilary nang matuklasan niyang lumitaw si Jinyin sa likuran niya. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at sa iglap na iyon, sumabog siya at naging parang ambon ng dugo. Habang naglalaho ang ambon ng dugo sa hangin, mahinahong sinabi ni Jinyin, mukhang nasobrahan ang tingin ko sa iyo. Hindi mo man lang kayang tiisin ang atake ko nang wala pang kalahating hininga. Tahimik ang buong lugar na parang isang sementeryo sa sandaling ito. Natigilan si Dwayne sa pagtayo, walang masabi. Nang makabawi siya ng ulirat, nanginig siya. Ito ba ang lakas ng isang direktang inapo mula sa pangunahing angkan? Dahil isa siyang Celestial Lord, nakita niya si Jinyin gamit ang teknik na eksklusibo sa mga inapo ng Phantom Foxes na may pinakadalisay na lahi. Patuloy na naisip ni Dwayne, isa palagay ko, kahit ang taong iyon mula sa 10,000 Battle 7 Sect ay hindi makakatagal ng higit sa 10 hininga laban sa kanya. Bagamat labis siyang nalungkot sa pagkamatay ni Hilary at gusto niya itong ipaghiganti, alam niyang wala siyang kakayahang gawin iyon maliban na lang kung gusto niyang mamatay. Nang makabawi ang mga nanood sa kanilang katinoan, napagtanto nilang masyado silang naging inosente. Sa sandaling ito, tiningnan nila si Jinyin na parang isa itong nakakatakot na halimaw. Samantala, sa wakas ay binasag ni Dwayne ang nakakasakal na katahimikan. Panginoong Sugo, gamit ang iyong lakas, tiyak na hindi ka matatalo sa iyong mga kapantay sa pangunahing angkan, tama ba? Nang marinig ang tanong ni Dwayne, tinaas ni Jinyin ang isang kilay. Pagkatapos, sinabi niya nang may mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha, walang talo sa mga kasamahan ko sa pangunahing angkan. Napaka-inosente. Lalo na sa pangunahing angkan, pangatlo lang ako sa pinakamalakas sa mga kasamahan ko sa Dagger Clan. Muling namayani ang katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Dwayne sa gulat at hindi makapaniwala. Ang isang makapangyarihang hari ng 10 direksyon sa langit na tulad ni Jinyin ay hindi ba't ang pinakamalakas sa kanyang mga kapantay sa pangunahing angkan? Bukod pa rito, si Jinyin ay pangatlo lamang sa pinakamalakas sa kanyang mga kapantay sa Dagger Clan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang masyadong mababaw ang kanyang kaalaman. Para siyang pulaka sa ilalim ng balon. 3,199. Pagkalipas ng 5 buwan, sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm.
Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa mga ligtas na lugar. Mga langit. Si Raisin, ang tunay na disipulo mula sa Tao Scholar Profound Sect, ay natanggal si Spencer mula sa 10,000 Battles 7 Sect. Simula nang unang mapunta si Spencer sa tuktok ng scoreboard ng Upper Realm, hindi pa siya natatanggal, di ba? Si Spencer, ang walang kapantay na henyo at ang ipinagmamalaki ng 10,000 Battles 7 Sect, na nakaunawa ng 3 lalim mula sa batas ng kulog hanggang sa unang yugto, ay natanggal na. Paano natanggal ang isang taong katulad niya? Iniisip ko kung si Raisin ng Tao Scholar Profound Sect ay umunlad ng malaki kamakailan o kung itinago niya ang kanyang tunay na lakas mula pa noon. Paano niya nagawang talunin si Spencer? Sa loob ng maraming taon, si Spencer, isang tunay na disipulo ng 10,000 Battle 7 Sect, ang ipinagmamalaki ng kanyang sekta. Kilala siya bilang pinakamalakas sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, ang isang taong tulad niya ay napatay ni Raisin ng Tao Scholar Profound Sect. Hindi naman kilala si Raisin. Sikat din siya. Palagi siyang nasa top 10 sa Upper Realm. Bukod pa riyan, napakabata pa rin niya noon. Ang edad niya ay kalahati lang ng edad ni Spencer, ngunit nagawa pa rin niyang talunin si Spencer. Hindi nagtagal at ang balita ng pagkatalo ni Raisin kay Spencer ay kumalat na parang apoy sa buong Southern Heaven Territory. Samantala, sa isa pang bahagi ng itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit ang lumilipad sa ere habang may hawak na pamaypay. Siya ay may elegante at marangal na tindig. Sa sandaling ito, nakikinig ng mensahe ang gwapong binata. Binabati kita. Sa wakas ay natupad mo na ang iyong pangarap na talunin si Spencer. Ako, si Louis Chen, ay tunay na mapalad na magkaroon ng isang kaibigang tulad mo. Ngumiti ang gwapong binata matapos niyang marinig ang mensahe. Pagkatapos, sumagot siya, Louis, kumusta ang investigasyon? Ang Alvin ba na nasa ika-13 pwesto sa scoreboard ng Upper Realm ay siya ring Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion na siyang target din ng Blood Skull gang 30 taon na ang nakalilipas. Ang gwapong binata ay walang iba kundi si Raisin na katatapos lang matalo si Spencer, ang tunay na disipulo mula sa 10,000 Battle 7 Sect. Kababata rin niya si Louis, ang anak ng Vice Leader ng Blood Skull Gang. Matibay ang pagkakaibigan ng dalawa, at itinuring ni Raisin si Louis na kanyang tanging kaibigan. Oo. Ayon sa mga paglalarawan ni Stuart, ang walang sektang cultivator na naalis ni Alvin, ang Alvin sa itaas na kaharian ay ang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Talagang hindi inaasahan na siya ay naging isang 3-talent Celestial King sa loob ng maikling panahon at may kakayahan pang ang talunin si Stuart. Ayon kay Stuart, kahit na si Alvin ay isa lamang sa 3-talent Celestial King, naunawaan na ni Alvin ang maraming lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa unang yugto. Sagot ni Louis. Paano naman ang babaeng nagngangalang Tanya na laging nasa tabi niya? Sa palagay ko, nakapasok lang siya sa top 20 dahil sa babaeng iyon. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganito kagandang pagganap ang isang 3-talent Celestial King sa itaas na kaharian, sabi ni Raisin. Misteryo ang babaeng iyon. 30 taon pa lamang ang nakalilipas nang lumitaw siya sa Profound Nether Mansion. Sinasabing sumama rin siya kay Alvin noong sila ay nasa hangganan. Pareho silang may malapit na relasyon. Kahit noon pa man, sinasabing mas malakas siya kaysa kay Alvin, sabi ni Louis. Sa anumang kaso, pareho silang napakagaling. Kung hindi ko narinig ito mula sa iyo, kukwestiyonin ko sana ang kakayahan ng intelligence network ng Blood Skull Gang. Buntong hininga ni Raisin. Akala niya ay mataas ang kanyang likas na talento, ngunit kung ikukumpara kina Alvin at Tanya, wala lang ang kanyang likas na talento. Tutal, si Alvin ay naging isang 3-talent Celestial King at naunawaan ang maraming lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa unang yugto sa loob ng 30 taon. Ang nakakagulat, wala pa siyang 200 taong gulang. Samantala, si Tanya ay naging isang 6-combo Celestial King at naunawaan din ang lalim mula sa batas ng entablado hanggang sa unang yugto bago pa man siya umabot sa edad na 100. Bagamat hindi na si Alvin ang target ng Blood Skull Gang, umaasa akong mapapatay mo siya para sa akin kung makakasalubong mo siya sa itaas na kaharian.
Hanggat buhay siya, palagi siyang magiging tinak sa aking tabi, sabi ni Luis. Huwag kang mag-alala. Mamamatay siya kapag nakilala niya ako. Buong kumpiyansang sabi ni Raisin. Sa wakas, binago ni Luis ang usapan at nagtanong, nabalitaan kung may isang hindi kilalang tao na biglang lumitaw sa itaas na kaharian at nakapasok sa top 10. Totoo ba? Oo. Ang pangalan ng taong iyon ay Jingyin. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Pinatay niya lahat ng napatay niya kaya walang gaanong nalalaman tungkol sa kanya. Hindi lang siya misteryoso, kundi napakalakas din niya. Pinatay pa niya si Turko, ang tunay na disipulo mula sa Body Zen sect, sagot ni Raisin habang may takot na sumilay sa kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Luis. Si Turko ng Body Zen sect. Kilala siyang may pinakamalakas na depensa sa kanyang mga kasamahan sa Southern Heaven Territory, tama ba? Nabalitaan kong naunawaan niya ang tatlong lalim mula sa batas ng mundo hanggang sa unang yugto. Sinasabing kahit si Spencer ay hindi makakapatay kay Turko kung gusto ni Turko na makatakas. Sino itong Jingyin, at saan siya nanggaling? Medyo may alam siya tungkol kay Turko sa pamamagitan ni Raisin. Bagamat tiwala akong sapat ang lakas ko para patayin si Turko, wala akong magagawa para pigilan siya kung susubukan niyang tumakas, sabi ni Raisin. Huminga ng malalim si Luis. Pagkatapos, hindi makapaniwalang nagtanong siya, sinasabi mo ba na mas malakas si Jingyin kaysa sa iyo? Posible. Gayunpaman, posible rin na minamaliit ni Turko si Jingyin at naging pabaya, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Kung ganoon nga, maaaring hindi mas malakas si Jingyin kaysa sa akin, haka-haka ni Raisin, gayunpaman, dahil kaya niyang makapasok sa top 10, tiyak na hindi siya dapat maliitin. Sa Imperial Tutor Pavilion ng Profound Nether Mansion. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang nanatili sa itaas na kaharian at sinubukang makapasok sa top 10 gayong pareho kayong nasa ika-13 at ika-15 na ranggo ayon sa pagkakabanggit? May isang buwan pa kaya mataas ang tsansa ninyo, tanong ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Nalito siya nang makita niya sina Alvin at Tanya na pabalik mula sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. May mali. Umiling si Alvin. Malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ng matandang lalaki. Anong problema? 4 na buwan na ang nakalilipas, isang taong nagngangalang Jingyin ang biglang lumitaw sa itaas na kaharian. Wala pang nakakarinig tungkol sa kanya bago ito. Parang bigla na lang siyang lumitaw mula sa kawalan, sabi ni Alvin sa mahinang boses, ngayon, umakyat siya sa ika-4 na pwesto sa scoreboard. Si Turko na kilalang may pinakamalakas na depensa sa kanyang mga kasamahan sa Southern Heaven Territory ay napatay niya. Bagamat may posibilidad na namatay si Turko dahil sa kanyang kapabayaan, maliit ang posibilidad. Bukod doon, bago pinatay si Turko, si Jingyin ay nasa ika-9 na ranggo na, sabi ni Alvin habang ang kanyang ekspresyon ay lalong dumidilim. Ano nga ba ang nagpapabalisa sa iyo? Tanong ng matanda. Sa palagay ko ay galing siya sa Phantom Fox Clan, sagot ni Alvin. Ang Phantom Fox Clan. Kumunat ang noo ng matanda at umiling. Malayong mangyari iyon. Kung ang Phantom Fox Clan ay may katulad niya, malamang ay narinig na natin ang tungkol sa kanya. Kapag sinabi mong ang Phantom Fox Clan, ang tinutukoy mo ay ang kanilang sangay sa Southern Heaven Territory, tama ba? Gayunpaman, paano kung si Jingyin ay mula sa pangunahing angkan? Malakas na haka-haka ni Alvin, sa transport informations, ilang araw lang ang kakailanganin para may maglakbay mula sa pangunahing angkan ng Phantom Foxes patungo sa Southern Heaven Territory. Ang pangunahing angkan ng mga Phantom Fox. Sinasabi mo bang galing siya sa Heaven Territory ng 7 Upper Province? Nanliit ang mga mata ng matanda nang hindi mahahalata. Hindi ako sigurado, pero posible. Bukod pa riyan, ang apelyido niya ay Dagger. Maagang umalis si Alvin sa itaas na kaharian dahil pinaghihinalaan niya si Jingyin, na mas mabilis na nakaipon ng puntos at tumaas ang ranggo kumpara sa kanya, ay mula sa Phantom Fox Clan sa 7 Upper Province. Dahil dito, hindi plano ni na Alvin at Tanya na makapasok sa top 10 kahit pa kaya nila.
Dahil ang mga nasa top 10 at ang mga sumunod na nasa top 10 ay dadalhin sa iba't ibang sekretong kaharian, nangangahulugan ito na hindi mangangahas sina Alvin at Tanya na makasalubong si Jinyin. Bukod dito, batay sa pagganap ni Jinyin sa Upper Realm, malamang na kahit magsanib puwersa sila, hindi sila magiging kapantay ni Jinyin. Mabuting maging maingat. Nako, hindi lang mataas ang iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, matalino ka rin, sabi ng matanda matapos makinig sa mga salita ni Alvin. Halatang sumasang-ayon siya sa desisyon ni Alvin. Sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory. Si Alvin at ang babaeng iyon ay bumalik na sa ligtas na lugar at umalis na sa itaas na kaharian. Kumunat ang noo ni Dwayne nang marinig ang mensaheng ito. Pagkamatay ni Zohan, ang kanyang anak ay nagkukubli sa ligtas na lugar kung saan unang lumitaw sina Alvin at Tanya. Nang makita niyang papaalis na ang dalawa sa itaas na kaharian, mabilis siyang nagpadala ng mensahe para ipaalam kay Dwayne. Na si Jinyin ay tumangging makinig sa akin. Sinabihan ko siyang gumamit ng peking pangalan noong pumasok siya sa mas mataas na kaharian. Malamang na naghinala si Alvin dahil sa pangalan niya. Hindi maganda ang ekspresyon ni Dwayne habang nagpadala siya ng mensahe kay Jinyin para ipaalam dito na maaaring nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. 3,200. Pumasok lamang si Jinyin sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm upang makilala niya sina Alvin at Tanya upang malaman kung si Tanya ay 1,000 Phantoms Ice Fox. Bago siya pumasok sa itaas na kaharian, iminungkahi ni Dwayne na gumamit siya ng alias sa kanyang Identity Jade Token. Malinaw na hindi niya sinunod ang payo ni Dwayne. Matapos niyang matanggap ang mensahe ni Dwayne, nagpasya rin siyang umalis sa itaas na kaharian. Nang dumating si Dwayne sa lupain ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, mahina niyang sinabi kay Dwayne, dahil umalis na sila sa itaas na kaharian, pumunta na lang tayo sa Profound Nether Mansion para subukan ang babaeng iyon. Mapipigilan ba ako ng isang puwersang nasa ika-6 na baitang tulad ng Profound Nether Mansion? Pakiramdam ni Dwayne ay may katuturan ang mga sinabi ni Jinyin. Hindi maglalakas loob ang Profound Nether Mansion na saktan si Jinyin dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, umalis na ang dalawa patungong Profound Nether Mansion. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Nang malaman ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion ang pagkakakilanlan ni Jinyin, ibinigay niya ang kanyang buong kooperasyon at pinangunahan pa ang dalawa mula sa Phantom Fox Clan patungo sa Imperial Tutor Pavilion. Natural lang, sa sandaling ito, maliban sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion na nangingisda, wala nang ibang tao sa pavilion. Senior, nasaan si Alvin at ang babae? Magalang na tanong ni Dwayne. Ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ay maihahambing sa ilan sa mga pinuno ng 10 major clans at top 5 sects kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng walang pakundangan. Sumulyap ang matandang lalaki kay Dwayne bago sumagot, umalis sila 10 taon na ang nakalilipas. Umalis na sila. Natigilan si Dwayne. Inakala niyang nakatanggap ng balita ang matanda tungkol kay Jinyin at hinimok sina Alvin at Tanya na umalis sa itaas na kaharian upang maiwasan ang Phantom Fox Clan. Hindi niya inaasahan na nakaalis na sina Alvin at Tanya sa Profound Nether Mansion. Dahil dito, nagpadala siya ng mensahe sa anak ni Zohan upang alamin kung bumalik na sina Alvin at Tanya sa itaas na kaharian. Maya-maya, sumagot ang anak ni Zohan at kinumpirma na hindi na bumalik sina Alvin at Tanya sa itaas na kaharian at nanatiling pareho ang ranggo ng dalawa sa scoreboard. Dahil dito, inalis ni Dwayne ang posibilidad na sina Alvin at Tanya ay pumasok sa itaas na kaharian sa pamamagitan ng isa pang ligtas na zona matapos durugin ang kanilang mga Identity Jade Token sa labas. Ang Upper Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay naiiba sa Middle Realm dahil ang mga nakakrush ng kanilang accumulative points Jade sa Middle Realm ay hindi na muling makakapasok hanggat hindi na-refresh ang scoreboard. Gayunpaman, ang mga nakakrush ng kanilang Identity Jade Tokens ay maaari pa ring makapasok muli sa Upper Realm at patuloy na mangolekta ng mga puntos hanggat nakakakuha sila ng bagong Identity Jade Token. Nagdilim ang ekspresyon ni Dwayne nang marinig niya ang mensahe mula sa anak ni Zohan. Dahil inalis na niya ang posibilidad na muling makapasok sina Alvin at Tanya sa itaas na kaharian sa pamamagitan ng ibang ligtas na zona, malamang na umalis sina Alvin at Tanya sa lupain ng Profound Nether Mansion o nagtatago sa Little World ng matanda.
Kung ganito nga, wala na silang magagawa. Sa huli, napangiti na lang si Dwayne at sinabing, Lord Envoy, mukhang umalis na talaga sila sa Profound Nether Mansion. Malamig na tiningnan ni Jinyin ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion at ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion at sinabing, ipaalam mo agad sa akin kung mayroon kang balita tungkol sa babaeng iyon. Kung hindi, kung malaman kung may itinatago kang impormasyon mula sa akin, tiyak na hindi kita papayagang umalis. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya ang isang soul pearl sa Mansion Master. Nanlamig ang tingin ng matanda habang ibinababa ang kanyang pamangwit at sinabing, gusto kong makita kung paano ako pakikitunguhan ng isang simpleng hari ng 10 direksyon na tulad mo. Hindi kita aapihin. Pipigilan ko ang aking cultivation base sa isang hari ng 10 direksyon na parang hari ng 10 direksyon. Pagkatapos magsalita ng matanda, gumawa siya ng hakbang. Tinupad niya ang kanyang mga salita at pinigilan ang kanyang cultivation base sa antas ni Jinyin. Gayunpaman, ang batas na kanyang naiintindihan ay mas nakahihigit kay Jinyin. Bagamat gumamit si Jinyin ng mga pamamaraan na eksklusibo sa mga direktang inapo ng Phantom Fox Clan, natuklasan niyang hindi niya makukuha ang kalamangan sa matandang lalaki. Nabigla sa natuklasang ito, sinabi niya, matanda, hindi naman masama ang lakas mo. Sa lakas mo, maihahambing ka sa mga pinuno ng mga puwersang nasa ika-5 baitang. Bakit ka nagtatago at nangingisday kasama ang isang puwersang nasa ika-6 na baitang? Nagtanong ang matanda bilang tugon, hindi ka taga Southern Heaven Territory, di ba? Imposible para sa Southern Heaven Territory na magkaroon ng isang 10 direksyon na Celestial King na katulad mo. Siyempre naman. Galing ako sa Heaven Territory sa 7 Upper Province. Sabi ni Jinyin nang may bahid ng pagmamalaki. Makinig ka sa akin, ipaalam mo agad sa akin kung may balita ka tungkol sa babaeng iyon. Kahit hindi ko kayang lipulin ng mag-isa ang Profound Nether Mansion, kahit sino sa mga tiyuhin ko ay may kakayahang wasakin ang Profound Nether Mansion, nagbabantang sabi ni Jinyin bago umalis, tandaan mo ang pangalan ko, Jinyin. Ako ay direktang inapo ng Phantom Fox Clan ng Heaven Territory. Kahit ang pinakamahina sa mga tiyuhin ko ay isang may titulong Celestial Lord. Sumunod si Dwayne habang papalayo si Jinyin. Pagkatapos umalis ng dalawa mula sa Phantom Fox Clan, bumantong hininga ang matanda, hindi ko inaasahan na ang pangunahing angkan ng Phantom Foxes ay magkakaroon ng ganito kagaling na 10 Direction Celestial King. Kahit na magsanib puwersa ang dalawang batang iyon ngayon, hindi pa rin sila makakapantay sa kanya. Halatang nagulat siya sa lakas ni Jinyin. Nagtatakang nagtanong ang amo ng mansyon, Lolo, nasaan na sila ngayon? Nagtatago sila sa aking maliit na mundo. Pagkatapos magsalita ng matanda, biglang lumitaw ang dalawang figure. Sila ay walang iba kundi sina Alvin at Tanya. Hanggat nagtatago sila sa maliit na mundo ng matanda, walang sinuman, maliban sa mga may mas mataas na cultivation base kaysa sa matanda, ang makakapansin sa kanilang presensya. Tinanong ng matanda sina Alvin at Tanya, nakita niyo ba ang nangyari kanina? Tumango si Alvin nang may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi ko inaasahan na ang 10 Direction Celestial King mula sa Phantom Fox Clan ng Heaven Territory ay magkakaroon ng ganitong lakas. Kahit si Spencer, ang ipinagmamalaki ng 10,000 battles Heaven Sect at ang dating undefeated champion sa Upper Realm, ay hindi makakaligtas sa mahigit 10 galaw mula sa kanya. Nang pigilan ng matanda ang kanyang cultivation base upang labanan si Jinyin, nahalata ni Alvin na pantay ang laban ng dalawang kalaban. Bagamat naihagis na ng matanda ang lahat ng lalim na kanyang naunawaan, hindi nito binigyan ng kalamangan ang matanda kay Jinyin. Maya-maya, tumingin si Alvin kay Tanya at sinabing, ang dalawa niyang huling pamamaraan ay kahanga-hanga. Dapat ay mga pamamaraan iyon ng Phantom Fox Clan. Nakita mo ba ang mga iyon? Tumango si Tanya. Kapatid na Alvin, gumamit din ang taong iyon ng pambihirang teknik sa ilusyon noong una. Isa itong kakaibang teknik na tanging mga direktang inapo mula sa pangunahing angkan lamang ang makakabisado. Tungkol sa dalawang teknik na nabanggit mo, wala itong silbi laban sa akin. Tutal, ang 1,000 Phantom Size Foxes ang pinakamakapangyarihan sa Phantom Fox Clan. Nabigla sina Alvin at ang iba pa sa mga sinabi ni Tanya.
Sabi ni Alvin, ngayon alam ko na kung bakit gusto kanilang paalisan. Kapag lumago ka na sa iyong buong potensyal, hindi ka na nila mapipigilan kung gusto mong makipaglaban para sa kapangyarihan sa angkan. Dapat ay pareho nyo siyang matatalo kapag lumakas na kayo sa hinaharap. Sa katunayan, hindi nyo na kailangang maghintay pa hanggang sa maging 10 Directions Celestial Kings kayo, sabi ng matanda. Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan at sinabing, ano man ang mangyari, ang mahalaga ay kahit wala ang dalawa niyang espesyal na pamamaraan, hindi tayo ang katapat niya ngayon. Kahit wala si Jinyin ng dalawang espesyal na teknik, naunawaan niya ang lahat ng siyam na lalim mula sa batas ng metal at naunawaan pa ang apat sa mga ito hanggang sa unang yugto. Sa makatuwid, sina Alvin at Tanya ay walang laban sa kanya ngayon kahit na magsanib puwersa sila. Marahil, maaaring may maliit na tsansa si Alvin kung gagamitin din niya ang kanyang divine artifact, ngunit wala itong kahulugan kung si Jinyin ay nagtataglay ng Emperor-grade celestial weapon. Sa kasalukuyan, ang divine artifact ni Alvin ay bahagyang mas malakas kaysa sa Emperor-grade celestial weapons. Kahit na wala si Jinyin ng Emperor-grade celestial weapon, halos hindi siya mapigilan nina Alvin at Tanya gamit ang kanilang kasalukuyang lakas kahit na gamitin nila ang kanyang divine artifact. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, alam ni Alvin na hindi matalinong kalabanan si Jinyin sa ngayon. Ang pinakamahusay na gawin ay iwasan siya. Totoo iyan. Tumango ang matanda habang nakatingin kay Alvin ng may komplikadong tingin. Nako, tama ka noong sinabi mong pupunta sila sa mansyon para hanapin ka at si Tanya pagkatapos niyong umalis sa itaas na kaharian. Pagkatapos umalis sa itaas na kaharian, nahulaan ni Alvin na sina Jinyin at Dwayne ay pupunta sa Profound Nether Mansion upang hanapin si Tanya. Kung ako siya, gagawin ko rin iyon, sabi ni Alvin habang nagkibit balikat. Hindi lahat ay kasing talino o kasing metikuloso mo. Mas lalo pang lumago ang tiwala ko sa iyo. Marahil, magtatagumpay ka talaga sa pagtulong sa amin na ipaghiganti ang dating Imperial Tutor. Bumantong hininga ang matanda. Gaano ba kaliit ang tiwala mo sa akin dati? Mapangasar na tanong ni Alvin. Naghintay sina Alvin at Tanya ng isa pang buwan matapos umalis sina Jinyin at Dwayne bago sila muling pumasok sa itaas na kaharian. Ito rin ang araw na binago ang ranggo. Dahil nasa ika-11 at ika-30 pwesto tayo, papasok tayo sa ika-2 baitang ng sekretong kaharian, sabi ni Alvin. Ang Grade 1 Secret Realm ay para lamang sa mga nasa top 10. Ang mga nasa Grade 11 hanggang 30, tulad nina Alvin at Tanya, ay makakapasok lamang sa Grade 2 Secret Realm. Ang mga nasa Grade 3 hanggang 100 ay makakapasok lamang sa Grade 3 Secret Realm. Halos pareho ang mga kayamanan sa tatlong lihim na kaharian. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng mga kaharian ay ang kahirapan ng mga pagsusulit upang makuha ang mga kayamanan. Natural lamang, madali ang mga pagsusulit sa unang baitang ng lihim na kaharian. Ang mga pagsusulit sa ika-2 baitang ng lihim na kaharian ay nasa antas na intermediate habang ang mga pagsusulit sa ika-3 baitang ng lihim na kaharian ang pinakamahirap. 3,201. Ang pinuno ng sangay, si Alvin at ang babaeng iyon ay pumasok na muli sa itaas na kaharian. Tiyak na naghahanda na silang pumasok sa ika-2 baitang na lihim na kaharian. Ang anak ni Zohan na nagkukubli sa isa sa mga ligtas na zona sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay agad na nagpadala ng mensahe sa sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory nang matuklasan niyang bumalik na sa itaas na kaharian sina Alvin at Tanya. Sugo ng Panginoon. Mabilis na ipinarating ni Dwayne, ang pinuno ng sangay ng Phantom Fox Clan sa Southern Heaven Territory, ang mensahe kay Jinyin na nagpapahinga sa sandaling ito. Grade 2 Secret Realm. Dahil ito ang unang pagbisita ni Jinyin sa Southern Heaven Territory at sa Upper Realm ng Southern Heaven Ancient Realm, wala siyang masyadong alam tungkol sa Upper Realm. Panginoong Sugo, ang scoreboard ng itaas na kaharian ay i-refresh taon-taon. Ang mga nasa ranggong top 100 ay papayagang pumasok sa 3 Secret Realm ayon sa kanilang ranggo, paliwanag ni Dwayne, bukas ang araw na magre-reset ang scoreboard. Kung papasok ka sa itaas na kaharian ngayon, ang iyong Identity Jade Token ay magpapadala sa iyo sa Grade 1 Secret Realm kasama ang iba pang nasa ranggong top 10 upang galugarin ang Secret Realm. Dahil si Jinyin ay nasa top 10, natural lang na papayagan siyang makapasok sa Grade 1 Secret Realm.
Makikilala ko kaya ang babaeng pinaghihinalaan nating 1,000 Phantom's Ice Fox sa Grade 1 Secret Realm? Tanong ni Jinyin. Hindi, sagot ni Dwayne, ang babaeng iyon at si Alvin ay binibigyan lamang ng daan patungo sa Grade 2 Secret Realm. Dahil magkahiwalay ang Grade 1 at Grade 2 Secret Realm, hindi mo sila makikilala. Kung ganoon nga, wala akong interes na pumasok sa lihim na kaharian. Kapag muling nagbukas ang itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, gagamit ako ng alias para makapasok sa itaas na kaharian at hanapin sila. Walang interes si Jinyin sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm at sa mga lihim na kaharian at mga kayamanan sa loob. Sa kanyang palagay, ang Southern Heaven Territory ay parang isang maliit na lugar sa kanayunan. Taglay na niya ang mga bagay na itinuturing na kayamanan dito bago pa man siya makalusot at maging isang Celestial King. Noong nakaraan, noong siya ay naging isang overarching Heaven Supreme Celestial, binigyan na siya ng Phantom Fox Clan ng isang Royal Grade Celestial Weapon. Matapos siyang maging isang Celestial Duke, binigyan siya ng isang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Tungkol naman sa iba pang mga bagay tulad ng Celestial Pills at Celestial Talismans, hindi siya kailanman nagkulang sa mga ito. Sa katunayan, mayroon pa siyang ilang escape-type Celestial Talismans na inukit ng mga may titulong Celestial Lords. Panginoong Sugo, may mungkahi ako. Bakit hindi tayo maghanap ng isang cultivator na walang sekta na palaging nasa tuktok ng rango at patayin siya bago mag-reset ang scoreboard? Pagkatapos niyan, maaari mong gamitin ang kanyang pagkakakilanlan sa itaas na kaharian at hanapin si Alvin at ang babae. Maaari mong subaybayan ang kanilang mga ranggo at sundan sila sa parehong lihim na kaharian sa katapusan ng taon kung hindi mo sila makikilala ng maaga. Masyadong hindi mahahalata ang iyong pangalan, at ang paggamit ng alias ay maaaring hindi gumana dahil malamang na mag-iingat sila sa isang bago at hindi pamilyar na pangalan, mungkahi ni Dwayne. Kikilos ako ayon sa mungkahi mo. Mabilis na sumang-ayon si Jinyin sa mungkahi ni Dwayne. Marahil, natuto na siya mula sa kanyang nakaraang pagkakamali. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa mga cultivator na walang sekta dito kaya iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Panginoong Sugo, ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang ay ang iyong pagsang-ayon. Nakahinga ng maluwag si Dwayne nang pumayag si Jinyin sa kanyang mungkahi. Nag-aalala siya na baka tanggihan ng mayabang na direktang inapo mula sa pangunahing angkan ang kanyang mungkahi. Mabuti na lang at handang makinig si Jinyin sa kanyang payo. Sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa isang kisap mata, isang araw na ang lumipas. Isang oras na lang ang natitira bago mag-reset ang scoreboard. Sa sandaling ito, naghihintay sina Alvin at Tanya sa isang sulok ng ligtas na zona. Dahil alam ng karamihan kung gaano sila kalakas ngayon, walang nang ahas na pukawin sila. Bukod dito, sila ay nasa ika-13 at ika-15 na ranggo ayon sa pagkakabanggit. Nangangahulugan ito na walang gaanong tao na mas malakas kaysa sa kanila sa itaas na kaharian. Ang taong iyon. Habang tumitingin-tingin sa paligid si Alvin, may nakita siyang isang taong paminsan-minsang tumitingin sa kanya at kay Tanya. Medyo pamilyar sa kanya ang taong iyon. Maya-maya, naalala niyang 3 beses na niya itong nakita. Tanya, miyembro ba ng Phantom Fox Clan ang taong iyon? Tanong ni Alvin. Matapos siyang siyasatin gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niyang ang aura ng taong iyon ay medyo katulad ni Zohan, isang miyembro ng Phantom Fox Clan. Dahil dito, humingi siya ng kumpirmasyon kay Tanya dahil madali nitong makikilala ang mga miyembro ng Phantom Fox Clan dahil sa pagkakakilanlan niya bilang ang 1,000 Phantom's Ice Fox. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, lumingon si Tanya upang tingnan ang tao. Nang umiwas ng tingin ang taong iyon, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang taong iyon. Sa maikling sandali lamang, sinabi niya kay Alvin, kapatid na Alvin, siya ay talagang miyembro ng Phantom Fox Clan. Tulad ng inaasahan. Ngumiti si Alvin. Hindi nakakapagtaka na alam ni pinuno ng sangay na si Zhang ang ating mga kilos. Lumalabas na may especially iya siya rito. Sa kabila ng pagtuklas ng isang especially iya mula sa Phantom Fox Clan, hindi nagmadali si Alvin na kumilos dahil nasa ligtas silang lugar kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban. Pagkatapos ng isang oras,
Tumigil sa pagbabago ang mga ranggo sa scoreboard. Walang gumalaw sa loob ng 15 minuto. Kasunod nito, binago ang scoreboard. Pagkatapos, ang mga nakapasok sa top 100 ay ipinadala sa kani-kanilang mga sekretong kaharian ayon sa kani-kanilang mga ranggo. Ang mga nakapasok sa top 10 ay dinala sa isang malaking kuweba. Hindi nagtagal at natuklasan nilang 9 na lang pala sila sa halip na 10. 9 lang tayo rito. Nasaan ang isa pa? Maya-maya, may nagsabi, si Jinyin pala. Wala siya rito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakaabong damit ang nagsabi, bigla na lang lumitaw si Jinyin. Nagawa pa niyang patayin si Turko ng Body Zen Sect. Team, si Turko ang nakatatandang kapatid mo. Nagawa ba niyang magpadala ng mensahe pabalik sa Body Zen Sect bago siya pinatay ni Jinyin? Isang gwapong binata na nakasuot ng puting roba at may hawak na pamaypay ang nagtanong sa isang batang monghe na nakasuot ng itim at puting kasaya. Ang binata na nakasuot ng puting damit ay may elegante at marangal na tindig. Siya ay walang iba kundi ang mga inner disciples mula sa Tao Scholar Profound Sect, si Raisin, na nasa pinakamataas na ranggo. Siya ang taong tumalo sa pagmamataas ng 10,000 Battle 7 Sect at naging bagong walang kapantay na henyo sa itaas na kaharian. Hindi nakapagpadala ng mensahe si Senior Turko bago siya namatay. Umiling ang batang monghe na si Tim at bumantong hininga. Kung may oras lang siyang magpadala ng mensahe, madidaig niya sana ang kanyang identity jade token at makakatakas. Malamang na hindi niya inaasahan na mamamatay siya. Sa sandaling ito, isang gwapong binata ang nakangiting nagtanong, Raisin, ikaw na ang pinakamalakas sa amin ngayon. Sa tingin mo ba ay kaya mong talunin si Jinyin? Tila pamilyar ang gwapong binata kay Raisin. Siya si Harry, ang anak ng pinuno ng sekta ng 100 Flowers Celestial Sect at isang pangunahing disipulo ng sekta. Isa rin siya sa iilang lalaking disipulo sa 100 Flowers Celestial Sect. Sa sandaling ito, isang magandang babae na may hubog ng katawan ang makikitang nakahawak sa braso ni Harry. Mas lalo siyang nakaagaw pansin habang nakatayo sa gitna ng karamihan ng mga lalaki. Kilala siya bilang pinakamagandang babae sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, si Debbie. Katulad ni Harry, siya rin ay mula sa 100 Flowers Celestial Sect. Sa katunayan, siya at si Harry ay magkapatid na kambal. Hindi ako kumpiyansa. Ikinumpas ni Raisin ang pamaypay sa kanyang kamay at umiling. Bagamat kumpiyansa akong mas malakas ako kaysa kay Turko, dahil sa kanyang mga depensa, imposibleng mapatay ko siya. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Ang mga depensa ni Turko ang pinakamagaling sa itaas na kaharian. Kahit na mas malakas tayo kaysa sa kanya, imposibleng mapatay natin siya. Saan nanggaling si Jinyin? Bakit siya napakalakas? Maraming tao ang mausisa tungkol kay Jinyin at hindi maiwasang magtaka tungkol sa kanyang pinagmulan. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang usapan mula kay Jinyin patungo sa ibang bagay. Sa sandaling ito, isang matangkad at maskuladong binata ang tumingin kay Debbie at nakangiting sinabi, Junior Debbie, narinig ko na sinabi ng mga nakakita sa babaeng si Tanya na hindi kanya kayang tapatan. Kailangan niyang maging malakas para makarating sa ika-15 pwesto sa scoreboard. Bukod pa rito, ito ang unang beses na nakapasok siya sa mas mataas na kaharian. Nabalitaan ko rin na ang lalaking nasa tabi niya, si Alvin, ay talagang walang kwenta. Nagawa lang niyang umangat ng ganito kataas ang ranggo dahil sa kanya. Ang maskuladong binata ay si Tonton, isang pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao Sect. Kung bibigyan ng pagkakataon, gugustuhin ko siyang makilala. Ngumiti si Debbie habang nanlilisik ang mga mata. Gusto kong makita kung kasing lakas ba siya ng sinasabi ng chismis. Samantala, umiling si Raisin habang nakatingin kay Tonton. Tonton, isang pagkakamali na maliit si Alvin. Hindi siya isang simpleng tao. 30 taon na ang nakalilipas, hindi siya matatalo sa gitnang kaharian. Ito ang unang beses na nakapasok siya sa itaas na kaharian, at nagawa na niyang umabot sa ika-13 pwesto. Sa tingin mo ba talaga ay matako ang isang taong tulad niya? Sa mga taong naroon, walang nakakakilala kay Alvin gaya ni Raisin.
Matagal na niyang naririnig ang tungkol kay Alvin bago pa man sumali si Alvin sa Profound Nether Mansion at nasa Simplicity Celestial Sect pa rin siya. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi niya masyadong iniisip si Alvin. Si Alvin ay isang taong paminsan-minsang nababanggit sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mabuting kaibigan, si Luis, na anak ng isa sa mga vice leader ng Blood Skull Gang. 3,202. Sandali lang. Raisin, sinasabi mo ba na si Alvin ang Alvin ng Profound Nether Mansion? Si Tonton, ang pangunahing disipulo mula sa Wind Thunder Dao Sect, ay tumingin kay Raisin ng may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ang iba ay nagulat din sa mga sinabi ni Raisin. Totoo ba ito? Nakakatawa ito. Isa pa lang siyang 10 Direction Celestial Duke 30 taon na ang nakalilipas. Ang ibig mong sabihin, pagkatapos ng 30 taon, nagawa niyang umabot sa ika-13 pwesto noong una niyang pagbisita sa itaas na kaharian. Raisin, sigurado ka ba? Lahat ng naroon sa eksena ay tumingin kay Raisin na may iba't ibang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Bakit naman ako magsisinungaling? Umiling si Raisin. Totoo yan. Kung may makakita sa kanya, pwede niyo siyang tanungin tungkol doon. Mahirap paniwalaan na napakarami niyang nagawa sa mataas na kaharian pagkatapos lamang ng 30 taon. Bumantong hininga si Tonton. Isang binata na nakaberde ang nagsabi ng may pangungutya, sa palagay ko, malamang ay umasa siya sa babaeng katabi niya para makaakyat sa ika-13 pwesto. Logan, huwag kang padalos-dalo sa conclusion. Hindi kasing simple nang iniisip mo si Alvin, sabi ni Raisin. Bagamat hindi niya kilala si Alvin, nasaksihan niya ang unti-unting pag-angat ni Alvin. Mukhang kilalang kilala mo na siya. Sabi ni Logan, isang disipulo ng Hunts Clan na isa sa 10 major clans sa Southern Heaven Territory. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay simple lang ang isang taong kayang agawin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit mula sa isang reincarnated Celestial Emperor? Tanong ni Raisin habang nakatingin kay Logan. Ang banal na prutas na inihahandog sa langit. Nagulat na naman ang lahat nang marinig nila ang mga sinabi ni Raisin. So totoo pala ang chismis na yan. Narinig ko na itong binanggit ng mga matatanda, pero akala ko chismis lang iyon. Ninakawan niya ng Heaven Sacrificial Divine Fruits ang isang reincarnated Celestial Emperor. Parang hindi ka panipaniwala para sa akin. Ang mga taong naroon sa pinangyarihan ay malinaw na nagdududa. Totoo, sabi ni Raisin, ang anak ni Casper, ang pangalawang pinuno ng Blood Skull Gang, ay kaibigan ko. Siya ang tumanggap ng trabaho upang patayin si Alvin. Noon, si Alvin ay isa lamang overarching Heaven Supreme Celestial. Kahit na hindi ito ganap na dahil sa kanyang sariling lakas, nagawa niyang patayin o iwasan ang mga assassin mula sa Blood Skull Gang. Sigurado akong alam ninyong lahat na kahit ang pinakamahinang assassin mula sa Blood Skull Gang ay one basic Celestial Kings. Sa anumang kaso, totoo na nagawa niyang makuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruit at mabilis na naging isang 10 Direction Celestial Duke. Sa mga salitang ito, nakumbinsi ang lahat sa katotohanan ng mga salita ni Raisin. Tutal, tulad ng sinabi ni Raisin, wala namang dahilan para magsinungaling siya. Mukhang hindi talaga simple si Alvin. Ang pagnanakaw sa isang reincarnated Celestial Emperor ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Hindi ako sigurado kung magagawa ko ang ganoong kagaling na bagay. Tama iyan. Bukod pa rito, ang muling nagkatawang taong Celestial Emperor na iyon ay tiyak na maingat na nagplano bago gumawa ng hakbang, ngunit, napigilan pa rin siya ni Alvin. Noong nakaraan, lahat ng mga nakakuha ng Heaven Sacrificial Divine Fruits ay mga muling nagkatawang taong Celestial Emperor. Sa katunayan, mas malakas sila kaysa sa muling nagkatawang taong Celestial Emperor na ang plano ay napigilan ni Alvin. Medyo naiintriga ako kay Alvin ngayon. Sana makilala ko siya. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin na siyam sa 10 taong nasa top 10 sa itaas na kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay pinag-uusapan siya. Sa sandaling ito, siya at si Tanya ay nakapasok na sa ikalawang baitang ng sikretong kaharian kasama ang iba pa na nasa ika-11 hanggang ika-30 na pwesto. Dinala sila sa isang malaking bulwagan na walang labasan.
Mukhang matatagalan pa bago natin ma-explore ang Grade 2 Secret Realm. Nabalitaan ni Alvin mula sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion na aabutin ng 1 oras matapos silang mailipat sa Secret Realm bago sila malayang makagalaw. Sa sandaling ito, medyo tensyonado ang kapaligiran sa malaking bulwagan. Bukod kina Alvin, Tanya, at ilang taong nagkukumpulan, karamihan sa mga tao ay nakatayo ng mag-isa. Nagtitinginan sila ng may pag-aalala at paghihinala. Ang ilan sa kanila ay paminsan-minsang tumitingin kina Alvin at Tanya, halatang mausisa tungkol sa dalawa na kamakailan lamang ay sumikat sa itaas na kaharian. Tutal, hindi naman marami ang nakapasok sa top 20 sa unang pagkakataon na nakapasok sila sa itaas na kaharian. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo malapit kay Alvin, ay nagtanong sa isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang, ito ang unang beses na papasok ako sa Grade 2 Secret Realm. Grade 3 Secret Realm pa lang ang nakapasok ako dati. Kapatid, may alam ka ba tungkol sa Grade 2 Secret Realm? Gayunpaman, tiningnan lamang ng huli ang una bago tumalikod. Bahagyang umiling si Alvin nang makita niya ito. Tila walang handang tumulong kahit kanino dahil lahat sila ay tinitingnan ng isa't isa bilang mga kakumpetensya. Pagkatapos ng 1 oras na lumipas. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw sa ere kasabay ng paglitaw ng 4 na labasan sa 4 na direksyon ng malaking bulwagan. Karamihan sa mga tao ay lumipad sa iba't ibang direksyon sa pinakataas na bilis at naglaho sa isang kisap mata lamang. Gayunpaman, natuklasan ni Alvin ang iilang taong hindi pa umaalis na matamang nakatitig sa kanya at kay Tanya. Swoosh! 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 Sa isang iglap, 9 na tao ang gumalaw at pinalibutan sina Alvin at Tanya. Anong ginagawa mo? Tumaas ang kilay ni Alvin. Hindi niya kilala ang kahit sino sa kanila, pero halatang galit ang ekspresyon ng mga ito nang tumingin sila sa kanya at kay Tanya. Sa 9 na tao, may isang babae. Nakasuot siya ng masikip at pulang damit. Tiningnan niya si Tanya nang may nagyayelong ekspresyon habang walang pakialam na sumasagot kay Alvin, maaari ka nang umalis, ngunit ang babaeng ito ay dapat manatili. Nang marinig ang mga salita ng babaeng nakapula, kumunot ang noo ni Tanya, bahagyang naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ng babaeng nakapula gayong ito ang kanilang unang pagkikita. Bakit? Seryosong tanong ni Alvin. Nanlamig din ang tingin niya. Wala siyang pakialam kung puntiryahin siya ng mga taong ito, ngunit hindi niya mapapatawad na pinuntirya nila si Tanya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumulyap sa babaeng nakapula bago niya tinanong si Alvin nang nakangiti, "Brat, hindi mo ba siya kilala?" Bago pa makasagot si Alvin, isang matandang lalaki ang nakangiting nagsabi, "Siya si Jeff, isang pangunahing disipulo ng Wind Thunder Dao Sect. Ang babaeng katabi mo ang pumatay kay Wang Chen, na kanyang tunay na kapatid." Kaya pala. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na ang mga taong ito ay narito para mag-higanti. Siguro ngay napakayaman mo para makapag-hire ng napakaraming tao para tumulong sa iyo. Malaki siguro ang nagastos para kumuha ng napakaraming tao, di ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Jeff nang may pagtataka. Hindi nakakagulat kung si Jeff ay may 1 o 2 kaibigan na nagpas siyang tumulong sa kanya upang mag-higanti. Gayunpaman, malabong 8 taong nasa top 30 ang magsama-sama para lang tulungan siyang mag-higanti. Tiyak na nangako siya sa kanila ng isang uri ng gantimpala kapalit ng kanilang tulong. Walang presyong masyadong mataas basta't maipaghiganti ko ang aking kapatid, sagot ni Jeff nang may pang-uuyam. Gayunpaman, mula sa simula hanggang ngayon, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tanya na parang sabik na siyang patayin si Tanya. Malamig na kumislap ang mga matang nakapikit ni Alvin habang walang tonong sumagot, "Karapat-dapat mamatay ang kapatid mo. Umalis ka na bago mahuli ang lahat. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa." Ngumisi si Jeff nang may mapanghamak na ekspresyon sa kanyang mukha bago siya sumugod patungo kay Tanya ng kasing bilis ng kidlat. Kumislap ang mga lilang kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang siya ay gumagalaw. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng kulog. Swoosh! Sa sandaling ito, isang mahabang pulang letigo ang lumitaw sa kamay ni Jeff.
Kumislap ang mga kidlat sa paligid ng Letigo na parang mga ahas habang hinahampas niya ito sa hangin. Swoosh! 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 Kasunod nito, ang 8 iba pang tao ay sumalakay din. Dahil nangako si Jeff na gagantimpalaan sila, natural lamang na tinulungan nila siya. Tanya, hindi mo na kailangang magpakita ng awa, sabi ni Alvin kay Tanya habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Kasabay nito, ang kanyang celestial origin energy na naboost gamit ang space elemental profundity ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Opo, kapatid na Alvin. Nagyelo rin ang tingin ni Tanya nang maramdaman niya ang balak pumatay ni Alvin. Sa sumunod na sandali, sabay na naglaho sina Alvin at Tanya bago muling lumitaw sa labas ng nakapaligid na 9 na tao. 4 kayo at patayin ang batang yan. Ang iba sa inyo ay tulungan akong patayin ang babaeng yan. Utos ni Jeff habang patuloy itong lumalapit kay Tanya dala ang Letigo. Dahil dito, 4 na lalaki ang lumapit kay Alvin habang ang iba ay sumugod patungo kay Tanya. Dahil lahat kayo ay may pangarap na mamatay, tutuperin ko ang mga kahilingan ninyo. Malamig na tiningnan ni Alvin ang 4 na lalaki habang ginagamit niya ang restraint ng profundity ng batas ng kalawakan gamit ang kanyang celestial origin energy. Sa isang kisap mata lamang, ang 4 na lalaki ay nakulong sa isang holang nagliliyab sa gininto ang apoy. 3,203. Isang hari ng 3 talento na celestial lamang ang nagtatangkang pigilan tayo. Kay tanga. Magiging napakadali para sa akin na basagin ang restraint ng profundity. Malinaw na hindi sineryoso ng 4 na lalaking nakulong sa holang nagliliyab ng gininto ang apoy si Alvin. Nagsimula silang sumalakay ng sabay-sabay upang basagin ang hola. Lalim ng paghiwa na paalang. 3 luha sa espasyo ang lumitaw sa labas ng hola, parang mga halimaw na bumubuka ng kanilang mga bibig. Swoosh! 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 Sa sumunod na sandali, 3 kulay abong sinag ng espada na nagliliyab na may gininto ang apoy ang lumabas mula sa mga luhang espasyo. Kalaliman ng transportasyon. Sa isang kisap mata lamang, nailipat ni Alvin ang 3 kulay abong sinag ng espada papunta sa hola. Patuloy na inatake ng 4 na lalaki ang hola habang ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili laban sa mga kulay abong sinag ng espada. Nang ilabas nila ang kanilang mga royal grade celestial weapons, lumitaw ang baluti, vest, at balabal sa kanilang mga katawan. Batay dito, malinaw na ginamit nila ang kanilang purong depensibong king grade celestial weapons. Bagamat si Alvin ay isa lamang 3 talent Celestial King, nakaramdam sila ng matinding banta mula sa mga kulay abong sinag ng espada mula sa cross-dimensional / profundity. Ugong! 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 Nang makita ng 4 na lalaki ang kulay abong sinag ng espada na patuloy na patungo sa kanila ng walang hadlang, itinuon nila ang kanilang mga pag-atake sa mga sinag ng espada upang ilihis ang mga ito. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pag-atake ay nagawa lamang na patayin ang mga gininto ang apoy sa paligid ng mga sinag ng espada. Nabigo ang kanilang mga pag-atake na pigilan ang mga sinag ng espada na tumatama patungo sa kanila. Sa sandaling ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi. Imposible. Paano siya naging ganito kalakas? Walang habas na sinalakay ng 4 na lalaki ang hola sa pag-asang makalaya. Sa kasamaang palad, katulad ng mga sinag ng espada, ang kanilang mga pag-atake ay pumatay lamang sa mga gininto ang apoy sa hola at nabigong sirain ang hola. Pinigilan pa rin sila ng malakas na puwersa. Umalangaw-ngaw sa ere ang nakakarinig na sigaw ng espada habang naghahanda ang 4 na lalaki na muling salakayin ang hola. Kasabay nito, nakatayo na ngayon si Alvin sa harap ng hola. Ikinumpas niya ang espada sa kanyang kamay bago ito nagpakawala ng makukulay na sinag ng espada. Ito ay walang iba kundi ang 7 butas na kahangahangang espada na matagal na niyang hindi nagamit. Bagamat hindi pa ito ganap na nagsanib kay Hana, ang kaluluwa ng artifact, ang kapangyarihan nito ay lubos na tumaas. Hindi. Anong klaseng celestial armas yan? Huli na ang lahat ng matuklasan ng 4 na lalaki ang pambihirang espada sa kamay ni Alvin. Ang makukulay na sinag ng liwanag ay sumikat ng nakasisilaw habang hawak ni Alvin ang espada. Sa isang alon lamang, agad na napatay ang 4 na lalaki.
Wala na silang oras pa para durugin ang kanilang mga identity jade token para makatakas o ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, pinatay din ni Tanya ang 5 iba pang tao gamit ang Yin Yang 9 Water Chestnut Ring. Bagamat naunawaan na ng 9 na tao ang 9 na lalim mula sa isang batas, at ang ilan sa kanila ay naunawaan pa ang 2 lalim hanggang sa unang yugto, ang mga batas na kanilang naunawaan ay mga ordinaryong batas lamang. Paano maihahambing ang mga ordinaryong batas sa batas ng kalawakan na naunawaan nina Alvin at Tanya? Ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas, kung tutuusin. Hindi nakakagulat na natalo ang 9 na tao sa kanilang 2. Tanya, tere na. Sinenyasan ni Alvin si Tanya na umalis na sa bulwagan matapos bumalik ang 7 butas na mahusay na espada sa kanyang katawan, at nakolekta na niya ang mga singsing pangkalawakan mula sa mga napatay nila. Di nagtagal, nilisan ng 2 ang malaking bulwagan kung saan nakakalat ang mga bangkay sa lupa at umaagos ang dugo na parang ilog. Sa Wind Thunder Dao Sect, isa sa nangungunang 5 sekta sa Southern Heaven Territory. Sa sandaling ito, isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw ng malakas mula sa isa sa mga tirahan sa ari-arian ng Wind Thunder Dao Sect. Siya. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng isang grupo ng mga disipulo, isang matandang lalaki ang lumipad palabas ng tirahan. Nagbulungan sila at kumbinsido na may nangyaring masama. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Chongshan, ang Vice Hall Master ng Hall of Law of Enforcement ng Wind Thunder Dao Sect. Anong nangyari? Bakit galit na naman si Vice Hall Master Jun? Nang mangyari ang katulad nito ilang buwan na ang nakalilipas, naaalala ko na ang apo sa tuhod ni Vice Hall Master Jun na si Wang Chen ay namatay sa itaas na kaharian. Oy, narinig kong plano raw ng kapatid ni Wang Chen na si Jeff na ipaghiganti siya sa lihim na kaharian. Dapat ay nasa lihim na kaharian na siya ngayon, di ba? Kung gayon, may nangyari ba sa kanya sa lihim na kaharian? Sa sandaling ito, isang maskuladong lalaki na nasa katanghaliang gulang ang biglang lumitaw sa ere. Vice Hall Master Jun, anong nangyari? Marami sa mga disipulo ang agad na nakakilala sa matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ito ang Vice Hall Master ng Tibetan Hall, Gabiwo. Ang matandang lalaki at ang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakalutang sa hangin sa sandaling ito ay mga makapangyarihang Celestial Lord. Dahil dito, ang mga disipulo sa paligid ay naapektuhan ng pressure na nagmumula sa galit ng matandang lalaki. Sumagot si Chongshan habang nakakuyom ang kanyang mga kamay, si Jeff. Patay na. Kasabay nito, ang kanyang celestial origin energy ay walang pigil na lumabas na may nakakatakot na aura. Maraming mga disipulo na may mahinang cultivation base ang walang nagawa kundi tumakas nang maramdaman nila ang pressure na dumarating sa kanila. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Gabiwo sa gulat. Namatay din si Jeff. Bago pa nakabawi si Gabiwo mula sa pagkabigla, lumipad palabas si Chongshan at naglaho sa isang kisap mata. Ang mga disipulo sa paligid na nakarinig sa mga salita ni Chongshan ay nagulat din. Jeff! Patay na ba? Sus Mariosep! Tama tayo. Pinatay ba ng babaeng Tanya na iyon si Jeff at ang mga taong inupahan niya? Nakakatakot. Talagang kayang mapasama sa top 10 ang Tanya na iyon dahil sa lakas niya. Oy, parang lumipad si Vice Hall Master Jun papunta sa direksyon ng tirahan ni Vice Sect Leader Hayes. Siguro hinanap niya si Vice Sect Leader Hayes para makuha niya ang paghihiganti ni Senior Tonton kina Jeff at Wang Chen. Habang nag-uusap pa rin ang mga disipulo mula sa Wind Thunder Dao Sect, dumating si Chongshan sa tahanan ni Nanding Hayes, ang pangalawang pinuno ng sect ng Wind Thunder Dao Sect. Pangalawang pinuno ng sekta Hayes, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, hilingin mo kay Tonton na ipaghiganti ang aking mga apo sa tuhod. Napaluhod si Chongshan pagkakita niya kay Nanding. Malinaw na wala siyang planong bumangon hanggat hindi sumasang-ayon si Nanding sa kanyang kahilingan. Vice Hall Master Jun, tumayo ka po at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, sabi ni Nanding. Matapos makinig sa mga salita ni Chongshan Jun, nag-aalinlangang sinabi ni Nanding, sinasabi mo bang pinatay ng babaeng iyon, si Tanya, si Jeff at ang 8 iba pang taong inupahan ni Jeff? Vice Hall Master Jun, posible bang nagkakamali ka? Marahil, namatay si Jeff sa isa sa mga pagsubok sa lihim na kaharian. Imposible.
Umiling si Chongshan at mariing sinabi, bago gumawa ng hakbang si Hair laban sa babaeng iyon, nagpadala na siya sa akin ng mensahe. Di nagtagal pagkatapos noon, namatay siya. Bukod pa rito, bago pa man siya gumawa ng hakbang, umalis na ang lahat sa bulwagan sa lihim na kaharian ng ika-2 baitang. Tanging si Hair at ang 8 taong inupahan niya kasama ang babaeng iyon, si Tanya, at isang binata, si Alvin, ang natira sa bulwagan ng panahong iyon. Kilala mo ba ang 8 taong kinuha niya? Tanong ni Nanding. Oo, lahat sila ay mga elder. Nakipag-ugnayan na ako sa mga puwersang pinanggalingan ng ilan sa kanila at natuklasan kung patay na rin sila. Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Chongshan sa sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ni Nanding nang marinig ang mga salitang ito. Kung ang 2 iyon ay tunay na pumatay kay Jeff at sa 8 iba pang tao, nangangahulugan ito na ang kanilang lakas ay maihahambing kay Tonton. Maya-maya, idinagdag niya, Vice Hall Master Jun, magpapadala ako ng mensahe sa anak ko. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya na kaya ng anak ko na patayin ang 2 taong iyon. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Chongshan, pangalawang pinuno ng sekta na si Haze, kung talagang hindi sila kayang harapin ni Tonton, wala na akong sasabihin pa. Sa Grade 1 Secret Realm sa itaas na realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa sandaling ito, nakatanggap si Tonton ng mensahe mula sa kanyang amang si Nanding. Pinatay ni na Alvin at Tanya si Jeff at ang 8 taong kinuha niya para tumulong sa kanya. Nabigla si Tonton nang marinig niya ang balita. Tutal, si Jeff at ang 8 tao ay sapat na malakas para makapasok sa top 30, ngunit sila ay napatay ni na Alvin at Tanya. Nang makabawi si Tonton, seryoso siyang sumagot sa kanyang ama, Ama, kung totoo iyan, wala akong lakas ng loob na patayin sila. Kung may pagkakataon, subukan mo muna ang kanilang lakas. Sa pagkakaalam ko, hindi sila basta-basta pumapatay maliban na lang kung susubukan muna silang patayin ang kanilang mga kalaban. Tandaan mo lang na huwag silang lapitan ng may intensyong pumatay. Sabi ni Nanding. Madali siyang pumayag sa kahilingan ni Chongshan dahil alam niyang sina Alvin at Tanya ay hindi basta-basta pumapatay. Kung hindi niya sana isinapanganib ang buhay ng kanyang minamahal na anak. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, nakahinga ng maluwag si Tonton. Hindi dapat maging problema ang pagsubok sa kanilang lakas. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang ama, kumislap ang mga mata ni Tonton nang magpadala siya ng mensahe. Raisin, gaano mo kakilala si Alvin at ang babaeng katabi niya? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.